Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin kay Altia, yung Toyota Corolla Altis natin na 120G Matic version. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin syempre Alan's Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya, yung videographer natin na masipag. At syempre huwag natin kalimutan, yun, bago nating apprentice. So ito ay Gerald, yan, shoutout din natin yung Facebook page natin, yung group page natin, Toyota Corolla Altis 9 in 9.5 generation. So ayan, kung natin habaan yung intro mga ka-DIY, ang gagawin natin dito ngayon ay intake manifold gasket. Yan po yung papalitan natin. At ito naman po yung gasket. Kasi kailangan natin magpalit ng gasket. Yan po yung usura ng gasket. Hindi natin mabuksan. Yun, ito po yung part number niya. Sa mga gusto magpalit, naghahanap ng part number. Yan. Nico Japan po yan. Japan. Intake manifold gasket Toyota. Yan po yung part number mga ka-DIY. So yan o. Nico Japan. Yan, papalitan po natin ito mga. So yan mga ka-DIY, yung gagawin po natin ngayon ay step by step. Turo namin sa inyo, huwag kayo maglilipat yung channel. Yung pagbabaklas at or magpapalit ng knock sensor, IECB at ng intake manifold gasket, same procedure lang po yan kung paano po natin gagawin. Kasi kung magpapalit po tayo ng knock sensor, tatanggalin natin ang intake manifold. Kung magpapalit din po tayo ng IECB, tatanggalin din natin yung throttle body. So minsan na yan. So bago natin gagawin yan, tanggalin muna natin sa ground yung terminal. Kasi iwas short circuit. Unang gagawin natin, siyempre, tatanggalin natin to yung socket ng mach sensor or mass airflow, yung force tank sensor, yung BSB, solenoid valve. Tapos siyempre tatanggalin natin to. Yan. Magan din natin dito. Ayan, dito natin baklasin. Ayan. Yun o. Ayan, tanggal na una. Good. Tatanggalin din natin to. Ayan. Kasi unang tatanggalin natin dito mga ka-DIY, itong throttle body. Tatanggalin natin lahat ng mga hoses muna dito. Isakit, size 12. Yan. Yan, tanggalan natin. Yan, tanggalin natin yung mga hose mga ka-DIY, madilim. Bagyong gilid. Bagyong kardo. Tanggalin muna natin itong mga ganito. Ito yung mga yan, tanggalin na natin ito para mas maganda yung kilos natin. Tapos ito ang sakit ng TPS nandito. Yan, palitan na rin natin to kasi minsan pag maluwag na din to nagluluko. Ito yung sa throttle positioning system. Gano mo ng throttle ito, siya yung nagsisense kung ano yung position niya. Okay, tapos yung sakit ng ICB. Daming hose dito mga ka-DIY. Katanggal nito, medyo masakit tong hose na ganito. Ingatan nyo po kasi baka naputol to. Okay, ibubuo na natin to na bapaklasin. Ito pa, size 14 yata to eh. 12 din. Pa dito mga ka-DIY, tanggalin din natin itong mga to. Ayan, baklasin natin to, apat to mga ka-DIY. Balik mo na, tanggalin natin para sa intake naman. So ayan mga ka-DIY, una pag nagluluwag kayo ng hose, tatanggalin nyo, luwagan nyo muna tong clamp. Okay, samahan talaga to. Yung manol na lima ka naman to. Hihi. Ayan na mabusong tubig kasi may laman po talagang tubig yung IECB. Yan po kasi yung nagkocontrol ng idle ng makina. Pag mainit na yung tubig, bababaan niya yung idle. Pag malamig pa, tataasan niya. Ganyan yan. Gets mo? Yes. Mahirap tanggalin mga ka-DIY kasi may gasket po talaga ito. Nilalagyan po natin para iwas leak. Yan, galawin nyo lang ganyan. Sungkit-sungkitin nyo lang pakunti-kunti. Try natin itong may throttle dito. Niluluwagan lang po natin isang bolt niya.
Yung kabila hindi na para Hindi na, hindi na tatanggalin para hindi magalaw yung ano. Yun. Accelerator. Yan, ito na lang tatanggalin natin, okay? Para mas mabilis na trabaho. Ito. Yung mga tournicles ng manifold. Ito mga kadiliman. 8 yan. 6. 4 sa taas, 2 sa baba. Tanggalin nyo to, okay? Kailangan nyo tanggalin to. Ayan, nyo. Yan yung pagtatanggal dito malapit sa may BBT, solenoid. Ano to? Putol. Body. 1, 2, 3. Ito, may isa pang nut dito. Ito naman, sensor. Ito yung camshaft sensor. Para sa camshaft naman to. Pwede nyo palitan yan. Ito, nakuha ko na kasi itong unit. Ganyan na yan eh. Actually ito, pinalitan ko na itong mga to. Check nyo yung mga ibang videos natin kung paano magpalit ng socket ng injector, tapos socket ng ignition coil. Okay? Nandiyo lahat. Nasa baba Huwag nyo nalagay sa taas, hindi ang kakasya. Meron pang mga tournicles or tornilyo. Pag makapit po talaga to, likwatin nyo ng konti. Pero ingatan nyo baka mabungi yung intake manifold. Dito nyo itapat to. So ganyan, palabas. Yun. Kita nyo? Ganun lang po mga kadeway. May purpose yun bakit ganun siya. Ayan, kita nyo na. Ganun po magtanggal. So ito, hihilain na po natin yan. Yan, yung hose. Yun may na pala, butas na pala yung hose dito. Kailangan natin palitan to. Yun. Tapos itong hose dito. Tanggalin din natin. Ilabas muna natin to. Yun. Para matanggal na. Ikot-ikot nyo lang ito mga kaniwa. Kumapit po yan. Yan. Yung sabi ko nga po, dahan-dahanin nyo to na brittle na po talaga tong hose. Kailangan ng palitan mga kaniwa. Yun brittle na rin mga kaniwa. Talaga yan, may kulan po kasi ako. May halong tubig. Okay, so tanggalin na natin. Ito pa na yan. Ito yung intake manifold. Check nyo kung may mga butas. Tapos ito yung IECB. Kailangan natin palitan. Tapos ito po yung knock sensor. Yan. Ito po yung knock sensor mga kadimay. Palitan na rin po natin ang socket to kasi nagluloko na. May socket din po tayo nabili. Okay? So dito po yung knock sensor. Kung magpapalit kayo, sa mga nagtatanong, ito po yung knock sensor nasa ilalim. No, dapat sana nasa ibabaw. Kaya lang ito kasing inaano niya yung black. Okay, ito naman yung sa may langis, oil cylinder. Sensor. Ito yung gasket. Papalitan natin, nilinisan muna natin yan, tapos palitan natin. Okay? Standby. Tanggal niyo yung intake manifold. Kung meron kayo nung throttle body cleaner, pwede nyo i-ano dito mga kadeway para malinisan nyo to. Nilinisan ko na to way back almost 1 year na rin. Nilinisan ko na to. Pero meron pa rin yun yung dumi sa ilalim Itim na itim to dati, di ba? Pero nabawasan na Sobrang carbon po kasi yan Pero ngayon medyo okay na. So ito po yung injector. Siya po yung nagbibigay ng gasoline dyan. Tapos ibo-burn ng spark plug. Ito, piston, combustion. So check nyo na yung possible leak dito. Wala naman problema. Ito yung starter natin sa ilalim. Okay? So ayan mga kadeway. Ito muna ang palitan natin. So ayan mga kadeway. So procedure naman na to. Nilinisan na natin yung intake manifold. Tanggalin natin yung mga old gasket. Papalitan natin ng bago para mas malinis. Ayan, dito rin. Nilinisan din natin to. Yung sa may head niya. Tatanggalin na natin yung mga gasket na yan. Ito, tumigas na kasi itong mga gasket. Grabe ng tigas nyo. Ito ipapalit natin. Nikko, Japan. Ayan, tinatanggal na rin natin yung mga gasket dito mga kadeway. Ano yan, hindi na siya nagsama-sama Yun. Isa. Tapos tatanggalin natin yung mga gasket maker para make sure na hindi pumasok dyan sa loob para hindi mag-cause ng bara. Kaya nilagyan natin ng
papel. Huwag nyo lang bulbulwiran yan. Baka pumasok. Lagay na po natin mga ka-DIY. Nico brand. Yan, yung part number ha. At yung part number ng nabili natin. Japan yan. Yan, lapat natin mga ka-DIY. Tapos, ang paglalagyan natin ng gasket maker doon na mismo. So yan, dyan yan. Diba? Pagka-guide naman siya. Dito, hindi na nilalagyan ng gasket sa ilalim. Doon na lang mismo. Pero kung gusto nyo lagyan, pwede rin. So, ganyan po. Bagong-bago na. Okay na natin. Bawaran natin. Ano na? Yeah. Yan, nilalagyan na po natin ng gasket maker mga ka-DIY. Tapos ilalagay na natin yung intake manifold. Okay? Natin ng yung sa may dito. Intake niya. Work. Sabay na rin ng injector cleaner sa kapas. Kita nyo naman, nandun yung bulb. Ilaw mo. Ilaw. Yan o. Yan yung mga bulb nasa ilalim. Tapos injector nandyan. Ito yung injector. Yan. So ito yung panglinis mga ka-DIY. Injector cleaner carburetor. Work. Sana all. Tutok to. Germany yan, Germany. Grabe ang niya oh. Pumuputi agad oh. Grabe no. Pumuputi agad. Yan oh, ito. Kitang-kita yan. Kailangan malinisan natin yan. Carbon deposit siya. Dito ka, mas maano mo. Pag kayo spray kayo kasi maabdi sa mata to mga ka-DIY. Tsaka mag-gloves po kayo. Ito. Diba? Ayan, binabacuum din natin yung yung natirang chemical ng cleaner para na sa ganun matanggal yung mga dumi doon. Yun o. Dapat tuyong-tuyo. Yung ang diskarte nito mga ka-DIY para hindi kayo mahirapan na magkabit nito mga hose. Huwag nyo muna ganyan na muna, diskarte nyan. Tapos lagay na natin yung mga hose. Lagyan natin ng konting gasket para sa pampadikit po yan. Tapos yan, dito yan. Tapos itong isa dito. Okay, ito, saglit na naman yan. Mamaya na lang yan. Tapos lagay na natin. Magkukontrahan ko kasi yan mamaya pagka o, diba? So, ganyan yung itsura niyan. Yan, ilagay na rin natin yung mga clamp. Tapos ito, lagay na rin natin yan. Para pumasok. May muna ng mga hose mga ka-DIY. Importante ho kasi yan. Yan, kabit na natin to mga ka-DIY. Yan. Ito natin. Make sure natin na tama lahat tong even yung paghihigpit para lumapat na maigi yung gasket. Para walang ka-DIY. Importante to. Di pag may singaw yan, ulitin natin yung pinagawa natin. Pakapit dito yung gasket maker. Ito ko kasi yun. Yan, dito lagay natin yung dalawang nut. Nut dito sa taas dalawa. Tapos sa baba, bolt. At least na matatanggal po yung sa likod mga ka-DIY. Itong isa para sa taas, dito yan ilalagay natin dito. Yan, ganyan siya. Okay, sasama natin yan sa bolt. Tapos dito sa likod meron din siyang ano na yun,
Ito yung natanggal kanina. Dapat kasi hindi ito natatanggal eh. Yung gasket. Yan, dinikit na natin. Tapos ilalagay na natin ito. Yan yung itsura nito. Ilagay natin pa ganyan. Tapos ito nandito. Tapos hawakan nyo yung sa likod para hindi mahulog yung nut niya. Madali lang ito mga kadeway pagka hindi natin binablog. Dosik. Dito naman yan. Asan ba yung nahulog yung para dito? Yan. Yan, higpitan na po natin yung throttle body mga kadeway. So ito mga kadeway, lagyan na po natin yung mga sakit. Ito yung sakit ng ICB. Tapos yung sakit ng ano ba yan? Ito yung sakit ng TPS natin. Yun. Tapos ito dito yung nakalaylay. Yan. Para sa BSB. Kailangan na mailagay natin lahat to. Hose. May cord stop. Tingaw. Magpupus din ng rough idling. Okay, isa. Yan, ito. Ventilation hose naman to. Yung ventilation hose natin, dalawa yan. Saka isa. 1 and 2. Okay. Ano pa ba? Kaya ito, ilagay na natin yung throttle cable. Dapat muna natin dito sa may butas. Iksik natin. Tapos, yan. Make sure na tama yun. Dapat nalakan ng wire. Mamaya, adjustan na lang natin to kung saan yung gusto niya. Ano pa? Intake na. Yan. Yan. So, yan. Lagyan natin itong intake niya. Yung air cleaner hose. Air filter hose. Lahin nyo sa baba. Yun. Ito mahigpit na mahigpit. Kasi para tama yung volume. Ay yung hangin. Lagyan natin yung battery. Sa paglalagay, lahin natin yung positive side. Tapos, yan ang ihuhuli natin. Check muna natin. Check muna natin yung mga hose. Kung ilagay natin lahat. Tapos, kung hindi na siya, kung kumapit na yung gasket. Sensor, okay naman. So yan mga kadeway, update namin kayo dito sa ginawa natin. Check natin kung tama yung pinagkabit natin ng knock sensor, intake manifold gasket at yung IECB. Yan, bagong-bago. Tapos yan, ilagay na rin natin yung mga sensors. Map sensor, BSB sensor, TPS sensor, IECB sensor. Tapos yung throttle, lahat na, okay naman. Tapos yung socket ng knock sensor natin. So try natin. Andarin natin yung makina mga kadiway. Wala na po yung check engine mga kadiway. Mataas po yung idle. Ganyan po talaga yan kasi kakapandar pa lang natin at wala pang laman na tubig yung IECB. Check mo doon sa labas. Maingay po talaga yan kasi cold start po yan. Malamig ang panahon ngayon. Yung nabuhos na tubig mga kadiway, tatagdagan na lang po natin ng coolant. Kasi nabuhos yung tubig doon sa may ICB. Tatagdagan na lang natin. Okay. Bigyan mo natin ng tubig mga kadiway, mineral. Paplasing ko na rin to. Ubusan kasi tayo ng coolant.
kadeway, mula sa 2,000 kanina, medyo bumababa na. Dapat po kasi pag malapit na sa gitna to, dapat babagsak din yan. Below 1,000 po yan dapat. So malamig pa po kasi mga kadeway. Maulan. Bagong paandar. Check natin yung mga possible leaks sa mga hose na pinagkabit natin. Yan, wala naman. Yan, yung tubig na yan. Kanina pa yan yung nabuhos. So, accelerator po natin. Revolution natin. Para medyo tumas po yung ano niya, yung doon sa cut. So ito yung ano niya ngayon, current na RPM niya mga kadibay, 11. So ang gagawin natin, dahil bagong palit yung ano natin, IECB, calibrate natin, pwede natin adjustan dito. Yan. Luwagan nyo na yung dalawang Phillips screw dyan, tapos pwede na natin pakaliwa ang paluwag. So yan mga kadibay, mapapansin nyo, wala na po yung masyadong mabula kanina. Ang nangyari ho kasi doon, nabuhos yung tubig nung nagpalit tayo ng IECB. Ibig sabihin yan, nawalan siya ng tubig doon sa may block, kaya bumubula siya kasi napasukan siya ng hangin. Nagkaroon siya ng air package. So dapat pagka nagpa-flashing kayo or nawawalan kayo ng tubig, dapat palabasin niyo yung mga air package kasi masama sa makina yan. Okay, mga bubbles. Yan, katulad yan, no? Yun. So, wala na masyadong bula. Yan. Dapat ganyan ho. Kasi walang bula. Kanina, yan yung chemical reaction kasi ano po tayo mga kadekoy, nakakulan po tayo yan. Pansin mo, kulay green. So, kulay green po yan. Yan. O, diba? Ngayon, naubusan kasi tayo ng kulan, kaya mineral yung ginamit natin. So, dapat po ganyan. Mawawala yung bubbles dapat. Palalabasin nyo bago nyo gamitin yung sasakyan. Okay, parang sa tiyan yan, katawan ng tao sa tiyan, may kabag, masakit po ang katawan niya, yung tiyan. Okay? Nakapansinin yung mga kadeyway, dapat sumisip-sip niya ang tubig pag umikot yung fan. Kasi na-raise na yung temperature, mag-open na rin yung thermostat. Yun o. Yan, bababa yan, tingnan nyo. Sisip-sipin, papasok doon sa block yan. Yan o, wala ko ba? Kasi umikot yung fan. Nagbukas po yung thermostat. Yan, sinisip-sip niya, umiikot po yan. Yung init doon, nilalabas na, binabalik niya dito. Yung lamig dito na tubig, pinapasok niya. Okay? Kaya mga ka-DIY, yung link pala, kung saan store ko nabili yung IECB, map sensor, at yung knock sensor, pati yung scanner natin na Ansel GP700. Lagay ko na lang po sa description below. Napaka-importante po kasi na before ka gumawa ng mga dito sa makina, mechanical or electrical, papalitin ng mga sensor. Tanong ka sa mekaniko mo kung kailangan palitan or ipa-scanner mo kasi kailangan na ma-check mo na ng scanner kung tama ba yung papalitan mo para hindi ka mapagastos. So yan, sundan nyo lang yung process ng pinagawa natin step by step. Medyo mahaba to, tatlong vlog kung paano ko magpalit ng knock sensor, IECB at intake manifold gasket. Ganun lang po yung process. Kung magpapalit ka lang po ng IECB, itong throttle body lang po ang tatanggalin mo, saka yung air cleaner hose. Pero kung magpapalit ka po ng knock sensor at ng intake manifold gasket, ayan, ganun lang po yung gagawin ninyo. Kailangan po kasi na baklasin nyo to, intake manifold, kung magpapalit kayo ng knock sensor at yung intake manifold gasket. Medyo matrabaho yan. So ayan, hoping naman natutunan naman po kayo mga ka-DIY sa vlog content natin. Kung nagustuhan nyo itong video, share nyo to at i-subscribe nyo na yung YouTube channel natin at pakipollow yung Facebook page natin. Yan, kasama natin si Alan's Vlog. At dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is Carrie. Ayan, maraming salamat. Ito ka, Bebe Glory. Number time. Sa inyo.